Serious! Hoy! Hoy! Pagkaw! Ay, gilak! Nag-iyakan ang mga kaanak ng 16 anyos na lalaking ito na humandusay sa isang eskinita sa Cebu City matapos madamay sa barilan. Ayon sa kanyang pamilya at sa barangay, 4 na suspect sakay ng 2 motorsiklo ang dumating. May hinanap silang tao na bigla raw nilang pinaputukan. At nang tumakbo ang target, napunta sa direksyon niya ang biktima na siya namang nabaril. Namatay sa ospital ang biktima. Ang totoong target na hinabol ng mga suspect na huli ng mga pulis at nakuhanan ng armas. Ayon sa barangay, sangkot umano siya sa iligal na droga. Patuloy ay investigasyon sa krimen, gayon din ang pagtugis sa 4 na suspect. Sold under the hammer ang mga obra at naging gamit ng mga bayani sa idinaos na auction. Kabilang sa mga yan ang kopya ng Malolos Constitution at mamahaling painting na ipininta sa tulong ng itlog. Nakatutok si Nico Wahe. Ang mga painting ng pinakaunang national artist sa bansa na si Fernando Amorsolo, pati makasaysayang gamit noon ng ating mga bayani, kabilang sa mahigit 160 obra at koleksyon na isinubasta sa Makati City. Mayroon tayo ngayon, maraming tayong mga historical artifacts galing sa koleksyon ni Dr. Ambeth Ocampo. Marami talaga tayong mga collectors. So, magkaiba yung classification ng mga namimili natin. Ang Burning of Manila ni Amorsolo, itinuturing na isa sa pinakamalaking obra niyang ibebenta sa merkado. Mula sa starting bid na 18 million pesos, naisubasta ito ng 30 million pesos. Tampok sa obra ang tagpo ng pagkawasak ng lungsod ng Maynila ng bombahin noong New Year's Day taong 1942, kasagsagan ng World War II. Isa sa mga pinag-agawan sa actual auction ang 1950 artwork ni Amorsolo na Harvest Winnowing Rice. Mula sa starting bid ng 6 million pesos, naisubasta ito ng 8.5 million pesos. Pinakamahal namang in-auction ang water carriers o taga-igib painting ni Anita Magsaysayho na ginamitan ng itlog sa pagpinta. Ito yung third egg tempera na ginagawa niya. So egg tempera ang pinaka-rare sa mga gawa niya. Probably mga less than 20 yung mga pieces ng egg tempera. 20 million pesos ang starting bid nito. Naisubasta yan ng 50 million pesos. Kabilang din sa mga in-auction ng ilang gamit ng mga bayani, gaya ng silver belt ni Juan Luna at silver quill o pluma ni Emilio Jacinto. Isa sa mga isasama sa auction ngayon dito sa Leon Gallery ay ang booklet na ito. Bagamat maliit, makasaysayan itong booklet nito. Ito lang naman yung isa sa 2 kopya ng Malolos Constitution o yung konstitusyon ng unang Republika ng Pilipinas. Ang may-ari nito ay ang historian na si Dr. Ambeth Ocampo. Nagkakahalaga lang naman ito ng 100,000 pesos. So yung starting bid niya ay 100,000 pesos. At kapag ikaw ang nakakuha, kasama sa lot na ito ay ang litrato ng unang Pangulo ng Pilipinas na si General Emilio Aguinaldo. Ang 100,000 pesos na starting bid sa Malolos Constitution nabili ng 2.2 million pesos ni Senator Loren Legarda na ang lolo raw na si Ariston Gelia ay isa sa signatories ng Malolos Constitution. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Ang tila pinaghabing talento at makulay na kultura ng mga Pilipino ipinamalas sa Philippine National Day sa Expo 2025 sa Osaka, Japan. At nakatutok doon si Katrina Song. Katrina? Pia, napuno ang Ray Garden sa mga nakiisa o ng mga nakiisa para sa pagdiriwang ng Philippine National Day dito sa Expo 2025 na ginaganap ngayon dito sa Osaka, Japan. Iba't ibang cultural dance at mga awitin ng Pilipinas ang bumida sa pagdiriwang ngayong araw ng Philippine National Day sa Expo 2025 dito sa Osaka, Japan. Kabilang sa mga nagpakitang gilas ang National Living Treasure for Chanting na si Rosie Godwino Sula. Ang Ramon o Busan Folkloric Group. Kasama rin ang Lobok Children's Choir. Maging ang The Voice USA Season 26 champion Safronio Vasquez, sparkle artist na si Zephanie, at
iba pang performers mula sa bansa. Ang tema ngayong taon, Hinabing Hiraya, Woven Imagination. It talks about honoring our past, embracing our present, and creating our future together. The importance still is human connection. And in the Philippines, we continue to empower our people. We are happy that we have an opportunity that aside from what they can see in our pavilion, they will also be able to see our live performers and hear from our government officials about our relations with the Philippines and Japan and what they can expect by visiting our pavilion, but more importantly, by visiting, by investing, by touring the Philippines. At yan muna ang latest mula rito sa Osaka, Japan. Maraming salamat, Katrina Son. And two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo did it again. Wagi ulit siya ng ginto sa 2025 Asian Gymnastics Championships. Sa South Korea naman po ito. Sa score na 14.600, nakuha niya ang gold medal sa finals ng floor exercise. Siya pa rin ang defending champion sa naturang kategorya. Pumangalawa o silver medalist naman ang pambato ng Kazakhstan habang bronze medalist ang pambato ng South Korea. Nauna nang naka-bronze si Carlos sa individual all-around finals. Not just once, but 3 times nag-prenup shoot ang soon-to-be married na sina E.A. Guzman at Shaira Diaz. May mga sorpresa rin daw sila sa kanilang nalalapit na kasal. Narito ang aking chika. Only 2 months to go sa big day ni na E.A. Guzman at Shaira Diaz, kaya nag-uumapaw na ang excitement ng kapuso couple. Nagkaroon sila ng prenup photoshoot sa Quezon City ngayong araw, pero meron pa raw silang mas malaking surprise para sa fans. Isang prenup na kinuna nila sa South Korea kamakailan. Sobrang magical for me kasi sa one-day shoot, parang Korean novela. So, sobrang... Yung look na... Yun talaga yung peg namin because si Shaira nga is talagang fan ng mga K-drama fan. So, yun talaga yung gusto niya. Ang wedding gown ni Shaira, made in Korea din. Babalik daw siya sa Korea para personal na kunin ang kanyang trahe de boda. Tingin ko siya. Gusto ko nang sunduin sa Korea kasi i-ship. Kasi di ba baka mamaya magkaroon ng delays. Nako, patay. Wala talaga tayong susuotin pa. Pero yun pa lang naman, babalik ako sa Korea para sure. May ilang tradisyon daw ang couple na gustong gawin before and during the wedding. Gusto ko ilakad ako ng parents ko, ihatid talaga ako ng mom and dad ko, especially my dad. At yun din yung promise din ni Edgar sa kanya na ito, ilalakad ko yung anak nyo, hindi ko siya lolokohin. Finally, tuloy na talaga yung wedding. At para magbigay ng isang sentimental touch, isang awit na 10 years in the making ang magiging soundtrack ng kanilang wedding. Yung sinulat kong kanta for her 10 years ago. 10 years ago? Yes, ngayon tapos ko na siyang i-record. 2015 ko siya sinulat. It's my original composition. Sinulat ko yun. Yung lyrics nun is yung about our love story. Kung paano kami since day one nagkita hanggang sa promise ko sa kanya.